Ay, magandang gabi mga boss, mga friend. Grabe ang nangyari sa Cebu, no? Dito sa Bagyong Tinyo. Tinyo ba? Oo. Cebu City to be placed under state of calamity after Tinyo. Oh. Tumulak said that 50% of the barangays in the 80 barangays of the city were greatly affected by the flooding. On the other hand, clearing operations at the Villa del Rey 1 subdivision in Barangay Bakayan that was greatly affected by the flooding continues. That's the latest here in Cebu City. Vilma Andales, ABS-CBN. Grabe na mga boss, ha? Halos abot-hudo sa bubong eh. Magaganda rin yung mga bahay na, ha? Buhay ari-arian. Oh, no? Yan ho ang naging katumbas ng mga magnanakaw, ng mga pusakal na magnanakaw, ng mga politiko dito sa gobyerno. Ito po yung gobernador Bari 4 ng Cebu. Pakinggan natin siya, ha. Posted 26 billion pesos of flood control funds for Cebu. Yet we are flooded to the max. 26 billion flood control na pondo. Lumubog halos sa Cebu. So this got over close to 23,000 shares. Very rabid comments, of course, of angry citizens. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost? You know, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for flood control projects. Mm-hmm. So yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito. Ito ang bagong gobernador ng Cebu eh. Pinaltan yung dating gobernador na Gwen ba yun? O Gwen. Flood control funds. Ito yung nangyayari sa amin. Oo. I think Karen, yung Tino is worse than Odette. In terms of rainfall. Yes, in terms of rainfall. Kasi yung Odette, malakas yung hangin doon. Itong Tino, grabe, yung flooding talaga. Okay. So, matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo na governor, it's already been, I would say, Bibigay ho tayo mamaya na reaksyon dito. No? Nakaisang taon na po kayo, ma'am? Over 100 days, Karen. 100 days pa lang. Okay. Over 100 days. Have you or your team ever seen the flood control projects in Cebu Province? Kasi tama kayo, ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad at ang mga flood control projects sa Cebu Province? Yes, Karen. Yeah, nakita namin and we submitted already reports regarding this one. Okay. But, can you share the reports? Anong natuklasan po ninyo, ma'am? I think as for ICI, to divulge the information that we have submitted. But definitely, No, tuloy niyo, ma'am. But definitely, we have seen, projects here in the province na, I should say, mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu Province? Yes, Karen. Oo. And who are the contractors? Ito ba ang Diskaya, SunWest, Hightone? Sino po? It's not for me to say for now, Karen. No? We have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects na inamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu Province?
Yes, Karen. Wow. Okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind, without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. All right. Thank you. Okay. So I will leave you on that. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Definitely. Because I'm just here, just an over 100 days. So, panahon pa ni Digong. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, I mean, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? Yes. I think 2019. 2019. 2019. Yeah, 2019, yeah. So, I mean, nung 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, all right. Ano po ba, 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. All right. Okay. Now, I'll move on, I think. Any announcements, Governor? I think this is a good time for, if you want to call on to the government, the private sector, ibahagi nyo na po lahat ng pangangailangan po ninyo ngayon, ma'am. Yes, I have already relayed to the national government anong kailangan namin dito sa Cebu. And I want to appeal also to the public na if there are any donations for Cebu, right now we are open for it. And most especially, I want to tell the Cebuanos that do not lose hope. As you know, the meaning of hope. You know, hold on, pains end. No, let's not lose hope. Everything happens for a reason, and you never know what tomorrow may bring. Thank you so much. Matanong ko lang po, ma'am, for donations, does the province prefer cash? Or if people donate in kind, what do the evacuees, what does the province need? Logistically, it's better pag cash, Karen, no? So, dito na lang namin ma-purchase kung anong kailangan. And also, what the province really need right now is yung infrastructure, you know, job creation. Kasi talaga tamaan yung namin dito, ekonomiya namin dito ngayon. All right. Okay. Yes. On that note, I want to thank you for joining me today, Cebu Governor. Ay, nako. Sa pangyayari na yan, mga boss, no? Dahil dito sa mga pusakal na mga magnanakaw na to, na nasa gobyerno, buhay at mga ari-arian ng mga kawawang mamamayan ng Pilipinas. Ito hong anong to, mga friend, ha? Buong Pilipinas po to, eh. Itong sindikato na to, ng pagnanakaw, ha? Sa kaba ng bayan. Ghost Project, substandard, mga ganyan, no? Tulay bumabagsak, kung ano-ano na, no? Ikaramihan ho yan nung panahon nga ni Digong. Pero meron din ho nitong panahon ni Bongbong, di ba? Oo, dahil nga nakatatlong taon na rin siya. Ngayon lang naman ho nagkabistuhan itong panahon na to na nagsabi siya doon sa kanyang SONA na mahiya naman kayo, mga ganon. At from that point, nagkaroon na ho ng kung ano-anong investigasyon tungkol ho dito sa mga ganitong pagnanakaw, no? Ito, mga friend, marami hong nababagalan, ha? Sa nagiging takbo itong investigasyon na to, dito sa mga magnanakaw na to, mga friend, no? Kailangan pa ba kasi ng napakaraming investigasyon? Kagaya niyan, yung gobernador na nagsasabi na substandard, ghost project,
Sino ang kontratista? Dampot na lang ng dampot eh. Di ba? Nandiyan nga, magnakaw ka nga ng ano dyan, ordinaryong tao ka, nakukulong ka. Eto, bilyon-bilyon ho ang ninakaw nito. Ha? Mga kontratista, kung ano-ano dito. Dampot na, kulong na agad. Saka na, ihuli na yung investigasyon, pero nakakulong na yung tao, at least hindi na makakawala. Anong, at saka dapat mga friend, no? Hindi ho tayo nagmamagaling. Buhay ho at kari-arian ng katapat eh. Dapat ho lahat ng mga build ni Duterte noong kapanahunan niya, habang hindi pa ho bumabagyo, wag nang intayin, inspeksyonin na lahat yan. Saka lang nag-i-inspeksyon pag bumagsak na. Sasabihin, substandard ka. Puta. Huli na, ang dami nang namatay. Ang dami nang nasira. Di ba? Marami naman tayong magagaling na mga engineer para magsabi na mali ito. Saka lang tatawag ng magagaling na engineer kung kailan nagiba na. Tsaka sasabihin, substandard. Butang na wala. Ewan ko mga friend. Kung saan pupulutin itong anong to. No? Buong Pilipinas ho yan eh. Ito pakinggan natin ito. Si Atty. Howard Calleja ha. Marcos should form ICI Luzon, Visayas, Mindanao for faster probe. Naiinip na rin eh. Ha? Mga abogado ito di lalo na ho yung taong bayan, di ba? Third batch pala ng hindi pinakakasuhan eh. Parang inirekomenda ang kasuhan ng ombudsman. Yan. Opo, maalala natin, Alvin, yung ICI is only investigatory, kaya kanila is to only recommend, no, na ito imbestigahan ng ombudsman kasi nga ang ombudsman ang magsasampa ng kaso. Tama. Kami, una-una, syempre, masaya at may mga kasong na-file, pero sa totoo lang, sabi mo nga, Alvin, medyo mabagal. No? Ang nakikita natin na umuusad, kaso pwede naman natin sana umusad ng mas mabilis. At kung makikita mo, Alvin, panay Bulacan lang. Ito, Bulacan na naman itong nakita natin. Pero, Alvin, we have more than 80 provinces. Ilan cities and municipalities. Kailan ba matatapos ito sa buong Pilipinas? Nakita na nga natin. Puro investigasyon di ba? Dapat pag mga ganyan, tuloy-tuloy ang investigasyon ng lahat ng bid na pinanggali ni Duterte. Kasi yun ang mga karamihang nagbabagsakan, kagaya ng Cebu, di ba? 2019, wala pa yung bongbong, di ba? Tuloy-tuloy dapat ang investigasyon para mabilis. Pag nakakita ng substandard, sino konservatista nito? Huli, dakip agad, wala nang marami pang investigasyon. Kita mo na nga, ninakaw yung proyekto Substandard na nga, ano pang investigasyon? Doon na, dire-diretso. Di sana marami ng laman yung kulungan na pinatayo na bagong-bago. Sinabi na rin ni Yusek Bernardo na maraming mga ganito, hindi lang po sa Bulacan, pero sa ibang areas pa. So, gano ba kabilis at ano ba ang aantayin natin dito sa ICI, sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH na kailangan hindi lang talaga task force pero talagang kailangan bigyan natin ng todo pansin ito kasi sabi ko nga kung ganito tayo once a week umuusad pero usad pagong ang ating mga kaso. So kailan pa ba matatapos to? Siguro kailangan na natin bantag nga, di pa nakahuli. Lapit na matapos yung termo ng bongbong. Katukin na talagang bigyan action ito na sabi nga nila may makukulong sa December pero ilan yung makukulong sa December napakarami nito kumbaga magiging selective lang ba tayo pag December at masasayahan na ba tayo sa isa, dalawa, tatlo sabi nga hindi na sabi may makukulong ng December ewan, sakit ulo ko mga friend. Mukhang wala akong pupuntahan to. May baka makukulong, isa, dalawa, tatlo, apat.
Yun nga sa Cebu, sa laki ng Cebu City, na state of calamity na. Lahat ng mga flood control doon, sinasabi na ng gobernador, substandard, saka mga ghost project. Dampot na lang ng dampot doon Lahat ng gumawa doon, mga engineers doon, dampot na lang ng dampot, Tsaka na yung due process, sila ba, iniisip ba nila yung due process? Putangin na, mantakin mo dahil sa pagnanakaw nila, buhay at ari-arian ng mga taxpayer, na nagpapasweldo sa kanila. Kumbaga, yung sindikatong ito is sindikato talaga ang naging nung gobyerno ni Digong. Sindikato talaga ang nasa patakbo. Sinindikato talaga yung pera ng bayan para mali lahat. Nakita mo naman nung iimbestiga yung Blue Ribbon Committee ni Gordon tungkol sa Parmali, paano ninakaw. Si Digong ang bumabangga. Huwag kayo pumunta dyan. Inaway si Gordon. Nag-iimbestiga sa korupsyon si Gordon, gaano ka-demonyo si Digong? Tuloy. Malalim ang pinupuntahan. Kaya ilan pa ba ang kailangan natin kasuhan at ikulong? So I think doon natin tingnan ito, Alvin. We should not be happy. Tsaka yun nga Saka nakasuhan, damputin nyo na yan. Magnanakaw na nga Kita-kita nyo na Ano pa bang ebidensya ang kailangan ninyo? Saka kayo maghahanap ng mga kontratista. Marami nang namatay, marami nang kabuhayan, mga ari-arian ang nasira. Mana-mana mo, maghahanap na naman kayo. Tumakas. Lahat ho yan, puro may pera ho yan, may kapasidad ho yan para magtago. Si Bantag nga, di pa nakikita ngayon Diba? Tsaka yun mga friend. Salin na magsasalita dyan. Lahat yung mga government employees na yan, mga salin, pag sumobra sa kumpis ka na agad, automatic pag hindi may pag sobra doon sa salin, nagnakaw. Imbestigahin pa doon. Ewan ko. Napakaraming investigador. Sabi nga ni Atty. Barry Gutierrez, yung ICC nagre-recommend lang yan, hindi yan re-recommend sa ombudsman. Pag yung ombudsman na naman, mag-iimbestiga na naman doon sa i-recommenda ng ICI. Paano kung hindi magkatugma? Di magagawa naman ng sariling investigasyon yung ombudsman. Puta. Panoorin niyo yung vlog ni Atty. Barry Gutierrez at saka ni Idol Christian Esguerra. Ganun ang pinag-uusapan nila doon. Para sinasabi na talagang itong ICI na to, parang ang nilabas na ng ICI, branch siya ng ombudsman. Siya nag-iimbestiga, papasa niya yung kanyang na-findings doon sa ombudsman. Yung ombudsman naman, pag-aaralan yung ipinasa ng ICI, katagal! With just one or two cases, but we should see that the wheels of justice should really be moving and moving swiftly against the culprits of this corruption, not only to put them to jail, but really to bring back the money para mayroong restitution, maibalik yung pera sa bayan. Attorney Howard, so ano po ang suggestion ninyo para mapabilis ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nangurakot sa pera ng bayan? Alam mo, hindi ko naririnig sa... Well, number one, yung ICI, kinakatok natin. Dahil alam mo, Alvin, maalala mo, sabi nila, ila-live stream nila, hindi ko pa nakikita o hindi ko pa nalalaman na ito naging makatotohanan. So, ano na bang nangyari dito? Inaayos na raw. Narinig ko kanina si Attorney Hosaka sa interview ni Johnson Manabat. Inaayos na raw. Hopefully, umabot daw sa November 11 ba sabi niya? O 11 o 12 na hearing. Wala namang hearing so walang pwedeng i-live stream ngayon dahil wala pa namang hearing. Walang hearing Siguro yun ang sinabi nila para meron silang rason para wag mag-live stream dahil walang hearing. Ano yung suggestion mo muna para mapabilis? Malay mo nakikinig. Well, number one, siguro tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, meron bang wala ako narinig na ICI sa Visayas, sa Mindanao, except yung Mindoro ata, I think, if I recall, sa nauna na lang final ito ng ICI. And then, how many cities? Siguro,
we need more people for this. At saka maybe yung sinasabing batas ni Laila de Lima at saka ni Senator Tito Sen, Senate President Soto, yung People's Commission, Independent People's Commission, siguro bilis-bilisan nila para matingnan hindi lang Bulacan but really all over the Philippines, no? Kaya nga sabi ko kailangan na tutukan ito at narinig ko na rin sinabi ng Ombudsman, sinabi ng Sandigan Bayan, magbibigay sila ng specific committee or specific prosecution panel. Maganda ito pero kaya ba ng buong Pilipinas? Kasi yun nga, kita mo Alvin, 2 buwan na o magtatatlong buwan na naririnig natin, puro Bulacan pa lang. Some Quezon City, some na may Mindoro, pero nasaan na yung ibang probinsya na nakita natin, alam nga naman natin na hindi naman ito nangyayari dito in one province or one city lang. So siguro doon natin tingnan yan and alam natin tao ang let's say manpower ang problema. Di kung kay Presidente Marcos, kung talagang seryoso siya, talagang bigyan niya ng hindi lang ngipin ito, pa talagang resources, manpower resources para talagang tignan, halukayin in every city and province. Kasi alam natin, hindi lang naman flood project, meron pang farm to market, meron pang substandard roads and bridges. So, meron pang tennis court sa Baguio, di ba? Na pinagtitinisan lang, nagkabutas-butas, 100 million ang halaga. Marami pa dapat tingnan dito. So, kailangan bigyan pansin ito, tutukan ito 101%. Nagbibiroan kami ni Johnson kanina, Howie, sabi namin, ang leksyon dito ay huwag kang magnakaw ng barya-barya. Ang nakawin mo, daan-daang milyon o bilyong piso dahil matagal kang makakasuhan pag ganyan ang modus mo. Di ba nakakaiyak? Nakakaiyak at nakakainis. Sabi ko nga, Alvin, alam mo nung yung barya kumbaga sa pagnanakaw yan butiki. Naging libo-libo, naging buhaya. Ngayon, hindi na libo, hindi na milyon, trilyon na Kaya nga sabi ko, Godzilla na ito So, kailangan pag magnakaw ka, si King Kong na si Godzilla ang kasama mong magnakaw para hindi ka mahuli. Kasi nga, napakalaki at gagamitin mo pa yung resources mo para labanan ng gobyerno. Yung iba dyan, nakita nga natin, hanggang ngayon, sabi ko, napakasimple. Kung talagang gusto natin, i-cancel natin yung passport ni Saldico, hanggang ngayon, hindi nila mapauwi. Nandun lang siya, nagliliwaliw. Kung sa ibang bansa, sa Europa o sa Amerika man, di, paano na natin malalaman ang katotohanan kung di natin siya mapauwi, At saka, siyempre, marami. Bakit siya lang ang ating tinutukoy yung kanyang kumpanya o yung kumpanya nung kamag-anak ni Bongo, bakit hindi rin natin imbestigahan? So marami pa dapat tingnan at imbestigahan. At sabi ko nga, I think sinulat ko na rin to sa isang column ko, Alvin, klaro naman na yung itong kumbaga lumaki ito, naging Godzilla yung buhaya nung panahon ni Duterte 2016. Kaya bakit lang tayo nagko-concentrate nitong 2025, 2024? Kailangan tingnan natin, halukayan natin 2016 onwards kasi nandoon lumaki at inamin na rin nila Diskaya na sila lumaki nung panahon ng 2016, nung panahon ni Duterte at even nung panahon ng pandemic sila lumaki at sila naging Godzilla nga. So kailangan tingnan natin, busisiin natin ang mga kontrata 2016 onwards, hindi lang yung ngayon. Attorney, buti nabanggit mo yung passport. Na-curious ako dyan. Nung na-interview namin yung tagapagsalita ng DFA, para evasive kasi sa pagsagot pag yung passport na ni former Congressman Zaldico yung tinatanong namin. Kayo, abogado naman, paano nga ba kinakancel yun? Kasi sabi niya, mag-aantay kami ng order ng court. So dapat pala someone has to file in court or dapat trabaho yan ng DFA, DOJ? Sino ba dapat yun? Alam mo, Alvin, a passport is a privilege given by the government. Okay. Ay, mahaba na ho yan. Hindi na tayo mga friend. Kung bibilisan talaga, mga boss, pwede naman sa dami ng gobyerno, MBI, kung sa mga kapulisan, CIDG, mga ganyan. Kung talagang aresto, maling salin, sobra salin, kumpiska. Wala nang maraming pag-uusapan pa dun
Di ba? Sila na nadeklara, di ba? O, iniimbestigahan mo kung tama yung dinideklara. Billion-billion ho nga. Kagaya ito si Escudero, 18.8 million daw sa ari-arian niya. O, kadali, imbestiga. O, lahat ng sobra ron. Kumpiska ng gobyerno. Nakaw, automatic. Bongo, ganun din. O, kung talagang didiinan, kung talagang paiiralin sinasabing due process batas, di ba? Wala, ano ba iimbestigahin mo ron? Dinigan nila, ito lang yung aking ari-arian. Inimbestiga mo, sobra. Hindi kumpiskado lahat. Di ba? Ganon din itong mga ginagawang substandard project na to. Inspeksyon nila lahat. Bago pa mabuwal, na-inspeksyon na. Nalaman na kung substandard ang pagkakagawa. Di ba? Alam naman agad yan ng mga magagaling na inhinyero kung tama yung ganito, bakal, makikita naman yung mga bakal na ginamit. Bago pa dumating ang dilubyo, masasabi na sa mga tao na, magsilikas kayo, substandard yan, hindi tayo sigurado dyan. Mabawasan ng mga mamatay at saka mga ari-arian. Dahil, pag sinalpok ko na sa lakas ng pressure ng tubig na umaragas, kung ang ginamit na bakal ganyan lang kaliliit, sa halip na isang tamaan lang yung baksak yung kagaya nangyari niya sa Cebu, di ba? Walam na tayo mga friend. Wala Kalat ni Baya, shout out. David Estacio Jr., shout out. Ria Manampan, shout out. Hindi po sila magtatagumpay, Sir Host, kasi protektado ng totoong Diyos si PBBM. Itinadhana ng Diyos si PBBM mamuno ng Pilipinas. Ganun. 3J Siop sumagot. Tama. Hindi man ako mga BBM. May plano ang Diyos, kaya siya ang nalagay dyan sa pwesto. At dahil ang Diyos ang naglagay kay BBM, diyan walang magagawa sino man na mapaalis siya sa pwesto. Kahit magsanib puwersa pa ang China at Duterte. May laban ba sila sa Diyos? Wala. Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Rox, watching from Japan. Sa lahat ni sumagot. Shout out to all beautiful people of Japan. Basta from Japan, ay okay na okay yan. Diba? Busy to si Estrelita Heroes Bihirang nagko-comment. Pero siguro nanonood naman siya. Kalat ni Baya, good evening Kasani. Purgahin mo ang mga kulto na yan, Kasani. Nang matapos na ang mga ugok na yan. Hala, bakbak. God bless your God. God bless Kalat ni. Kalat ni Baya ulit. Patuloy na patanga-tanga at pangiwingiwi si Paring Blengblo ay malamang sa alamang na iba ang presidente natin sa Disyembre 1. Pauwi na lang yan sa Ilocos at pagtanimin tabako at kamote. Yari na ang weak leader na yan. Patay tayo dyan. Huwag naman. Jokiano, shout out. Sabi niya, Karox, hayaan na lang mga matay. Karox, hayaan na lang mga matay yung mga baliw para matahimik na mga yan. Dapat mga leader nila mauna. Diba? Shout out, Michelle Edwin, Mike, shout out. My friend. Estrelita Heroes ulit Kung ako kay Mr. PBBM, kung ganyan lang din binababoy at nakikialam na yung mga rehilyo na yan, parang kulto na bigyan ng patong na buwis yung mga yan, hinayupak ng mga yan, ang sakit sa bangs, ang gulo-gulo nila. Totoo yan, Estrelita Heroes. Supista Bunao, good evening po kuya at sa mga ka-warriors. Ay nako, kayong mga sasama sa rally ay madala na kayo, gagamitin lang kayo ng mga halimaw, gamitin nyo naman ang natitira nyong utak kung meron pa kayo. Ayun nga Nag-reply. Chupista Bunao ulit
Ay kuya, nakita na po niyo ba ang pagsasabi ni Anjo Eliana? Ba naibabae daw si Tito Soto. Si Tito pa, mambabae. Napaka-loyal niya kay Helen Gamboa. Parang ewan lang si Anjo kung kailan tumanda. Saka naiwan ang pag-iisip. Hindi natin alam yan, chupista. No? Mahilig yan sa babae lahat ng mga yan diba? Chupista ulit. Ganyan na ba talaga ngayon? Pera-pera na lang. Sana wag manaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Amen. Good night po kuya at sa mga ka-warriors. Good night, chupista. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox and all warrior watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hoy, kayong mga ungas na pamilyang halimaw, talagang mga demonyo kayo. Huwag ninyong gamitin ang mga INC, GI para lamang sa inyong sariling kahangarin. Mga hinayo pa kayo, wala kayong takot sa Diyos. Mga hilabot kayo, wala. Puro na, hindi ko sinasabi, pero parang tanga na yung mga miyembro nito, mga hype natin. Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Karox. Naku, yung pagsasanib puwersa niyan, ang pagsasanib puwersa daw niyan, parang matanggal si BBM at Sara daw ang papalit. Alam ko kung bakit nila pinaplano yan. Kasi nga, alam nilang wala nang lusot ang mga leader nila at kasabot itong flood control scam. Yun nga, at baka nga gagamitin nila ang religious group para di sila makulong. Para ito sa sarili lang interes. Kaya gusto nilang magkaisa daw sila kuno. Ay, pagulo ng pagulo ang ating bansa. Kaya dapat mag-ingat itong si BBM dito. At sa kaunting mali niya na move dito, ewan ko lang. At magkakagulo tayo. Ernesto Nava, shout out. Sige, sabay nyo si ako ang apoy na di namamatay. 3 kulto, pero kami sagrado katoliko laban sa panig ni PBBM. Glory to God. Mama Mary, pray for us. Yun lang. Eddie Luna, shout out. Karox, magandang araw sa iyo dyan at sa lahat ng mga ka-warriors. Alam mo, Karox, mga hayop talaga mga kulto na ito. Yang magsasanib puwersa na yan. Mga alagad ng demonyo talaga. Imbis na tumulong sila paano isasaayos ang Pilipinas, sila pa itong pasimuno ng kaguluhan. Ang tatanga talaga ng mga ibang Pilipino. Nadadamay tuloy ang mga matitino. Wala na talaga, Karox. Talagang naghahanap sila ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Totoo. Di Luna ulit, Tama ka, Karox. Nagsanib puwersa ang mga demonyo para kay Lucifer. Para kay Lucifer na nakakulong. Hindi nag-iisip ang mga yan. Mga ligaw na mga kaluluwa ng ligaw na mga kaluluwa ng mga yan. Isang dahilan kasi kaya umaabuso mga hayop na yan, sobrang bagal ng presidente. Parang lalamya-lamya. Hay, naku po. May armas ng mga hayop na yan, hindi pa hinahalughog ng gobyerno sa kapakikilos. Pag may nangyari na, BBM, bilis-bilisan mo. Bilis-bilisan mo po naman. Dumadami na ang kalaban. Wala ka pa ring pagbabago na mabilis na kilos. Alberto Ulaer, shout out. Karoke, ang mga magrarally ngayong December 24, sa opinyon ko, mga bayaran ni Bongo at Chavit Singson. Karoke. Dami ng pera, bilyon-bilyon. 3J Siop, sumagot. Nagsanib puwersa ang 2 itlog ng bugok. Ang laki kasi ng ginawa nilang problema sa buhay nila Sila rin naman ang gumawa. Di kinaya ng power ni Bongo at si Trillanes. Tuloy ang kaso niya sa ombudsman. Si Chavit naman ang marami ding kasong kaharapin. Bagay nga sila ni Bongo. Totoo yan, 3J Siop ka. Kaya lang ang problema. yung mga humahawak ng kaso, baka hindi kaya ang pressure ng pera.
Joselito Mabait, shoutout. Gandang gabi, Karox. Di po sila magtatagumpay at mulat na ang karamihan ng mga Pilipino sa katotohanan na si BBM ay kaya ayusin ang mga problema ng Pilipinas. Sana nga, kaya niya. David Allen Mendoza, shoutout. Magandang gabi po, Karox. Sang-ayon po ako sa mga sinasabi niyo, Karox. Ang totoong nakikinabang lang dyan ay yung mga leader ng mga kulto na yan. Binigyan po tayo ng kanya-kanyang pag-iisip ng ating Panginoon Diyos para nalaman kung ano ang tama at mali. Kailangan pa po bang pag-isipan kung tama ang gagawin ninyo? Sabi nga ng Panginoong Hesukristo, ibigay mo ang para kay Cesar at ang para sa Diyos. Ibig sabihin ay hindi mo pwedeng pagsamahin ang relihiyon at gobyerno. Sa may utak, mga putang ina mga walang utak mga hayop na. Ginagamit nila yung pangalang Jesus para magkapera mga Eddie Luna. Kung ang sabi mo, Karox, ang salin doon makikita ang mga ninakaw nila ng mga politiko o hindi makikita kung lumalaki ang kanilang salin. Kaya pag alam nilang salin na ang kakalkalin, hindi na maglalagay ang mga yan dahil alam na nila gagawa at iba pang para mga hayop na yan. Dapat freeze din ang mga bank account nila, ganun. Dapat sa mga yan, bitay pag humirit ng 1 milyon, humigit ng 1 milyon ng ninakaw, bitay na, wala nang kulong-kulong pa. Pag gayon ang gagawin, mauubos mga hayop na yan. Tangin na nyo, magtinuna nga kayong mga politiko na magnanakaw, kaya gustong-gusto ninyo sa gobyerno dahil magnanakaw lang kayo. Tangin na nyo, pagkarma lahat kayo, galit na naman siya. Galit si Eddie Luna sa mga tayo, putang na sino ba, yung pamura. Eddie Luna ulit, Karox, dapat yung mga hayop na magnanakaw na yan, doon ipadala sa iwahig para hindi mapuntahan ng kung sino. Pag nasa kulungan ng mga hayop na yan, mabuhay ka, Karox. Eddie Luna ulit, Karox, sana yung makukulong na mga magnanakaw na yan, doon ikulong sa Quezon City Jail, kasama ng mga dating inmates doon. Bakit bibigyan ng special treatment? Mas malala ang ginawa nila kaysa sa inmates na nasa Quezon City Jail. Yun nga Eddie Luna na naman. Pag alam na nilang binubulat na ang salin, hindi na sila maglalagay doon kasi alam na nila na yung ipangangalan na nila yan sa mga kamag-anak ang kanilang ninakaw, mga hayop niyan. At alam, Diluna ulit ito, Karox. Yan si Anjo, pumapapil at may plano yan. Ewan ko kung pag nakapasok yan sa gobyerno kung anong gagawin yan. Kahit nung artista yan, wala akong ganang panoorin yan. Puro pa kornihan ang role niyan. Kung gusto niyang tumulong sa mga Pilipino na mahihirap, tumulong ka. Kahit wala ka sa gobyerno o baka naman papasok ka sa gobyerno para tumulong ka sa pagnanakaw. Siyempre Rodelia Alpiloro. Sir Rox, di magtatagumpay ang mga yan, sir. Kasi alam ng Diyos kung anong gusto ng mga kampo ng kadiliman. Nakagalit man, Sir Rox. Manalig lang tayo na sa may kapal. Salamat, Sir Rox. Ingat and God bless po sa ating lahat. God bless, Rodelia. Friends, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossy. Annalisa Apolinar, shout out ha. Sabi ni Tia Delio, naku Sir Rox, alam naman po natin na kay Muning po ang buton para pindutin. At nang ito pong mga bakulaw magsipanahimik tulad nga po sinasabi ko Sir Rox, wag po siyang mag-alapong pagong. Kailangan niya pong maging super kidlat at superman sa pag-aksyon at ng lahat ng mga kurimaw na yan magsipanahimik hanggat yan pong mga tulisang bakulaw hahara-hara po at kakalat-kalat sa kanyang dadaanan. Ang ending po niyan para po siyang nilapirot na itlog na bugok. Walang silbi at
tatapak-tapakan at duduran-duran lang po siya ng mga yan. Mga bakulaw na kalaban ng mga bakulaw na kalaban sa muka. Huwag niya na po sanang hintayin pa ang siya ay tuluyang anudin at matabunan ng mga maiitim na balak ng kanyang kalaban. Nasa kanya po ang power, Sir Rox. Kung kinakailangang magdesisyon po siya ng pinakamalupit na desisyon para po magsitigil at manahimik po ang mga bakulaw ng halimaw, ora mismo dapat, Sir Rox, nakataya po ang buhay at katahimikan ng ating bansa sa kanyang mga kamay, Sir Rox. Hindi po ito panahon para po siya magpapetik-petik. His clock is ticking and he's totally running out of time na po, Sir Rox. Yun nga, ay nako naman po talaga. Sakupad at bagal po ng mga aksyon nitong mga tribong tralala, Sir Rox. Malamang po sa alamang, Sir Rox. Alam po tayo, lahat po tayo kakainin ng alikabok mula sa paghihiganti ng mga pesting yawa, mga bakulaw na halimaw. Lahat po tayo damay-damay. Sa kangkungan lahat pupulutin. Ako ewan ko na nga sa'yo, Muning. Ubod ng daming mong galamay. Puro ang aangas, tatapang ng bunganga na puro kuda. Puro kaso, puro pakulong, pero asan na? Iinip na si Tidel. Meron na bang ebidensya? Hay nako. Mano ako tantanan nyo. Mga pinutukan kayo ng lintik, masyado na kayong nakakasura. Pag kumukuda, dapat may kasunod na aksyon na simbilis din ng kidlat na parang mga bunganga na sa tabil. Nako, impong ba siyang lalayas po muna, Sir Rox? Lumalabas na po ang aking pagkakatipunera sa galit, pero wala po akong magagawa kundi lalayas na lang po muna at mamumundok pansamantala. Ang sa inyo pong lahat ay tunay pong nagmamahal at nakikibwisit sa ganap. Ito po ang Katipunera ng Cavite Chapter, kababayan po ng bagong Superman na si Mr. Blackjack and John Lloyd po ng aming bayan. Ang asungat at makulit po niyo, Tia Deli, huwag po tayong mainip, mga ka-warriors. Baka po pagputi ng uwak, pag-itim ng tagak, at di na po uso ang mga tao, baka meron na po tayong makitang resibo galing sa aming Mr. Pogi ng Cavite. Ewan ko na sa'yo, Sir Blackjack. Pati kami talaga nadadamay, puro angas, puro kuda. Bahala ka sa buhay mo, basta ako. Gat walang resibo. Tuloy ang pugong biyahero. Patay tayo dyan. Pero masaya naman panoorin, di ba? Naiinis ka na parang gusto mong batukan kung pwede lang. Bakla yata, animal Ted, shout out. KOJC, JLIC, 3 bugok na iklog. Shirley J. Sir, shout out. Hindi sila magwawagi, Karox. Marami silang pera, pero hindi yan pahihintulutan ng Panginoon Diyos. Tsaka na nga. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Friend Ami Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, nak, shout out. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads, sabi. Shirley J. Sir ulit, May saya talaga, Karox. Pero tuwang-tuwa yung mga tao sa kanya. Palakpakan pa. Ako nung mapansin ko na sobrang hambog magsalita at bastos, sabi ko, wala itong tao na ito. May something, kaya hindi ako sumuporta dyan. Nakita ko yan nung mag-guest siya. May guest siya kay Vice Ganda. Yung Duterte na yan. First time kong nakita. Nung una medyo okay at mabiro. Pero bandang huli, may topak pala. Talaga may topak. Umpisa pa lang may topak na Yung mga yung mga putang ng debate sa siraulo. Jet TV, shout out. Salvador Marpil, shout out. Hindi malaman kay BBM kung kalaban o kakampi. Si Bongbong Marcos lang ang susi para masawata na ang mga lahi ni Digong, mga alagad ng kadiliman. Yun nga
Mary Grace Santos, shout out ha. Di pa natututo ang mga yan. Ha? Di pa natututo ang mga yan na gusto agawin ang pamumuno kay BBM. Sa halip na tumulong na lang sa mga biktima ng bagyo, yung pondo na ibabayad sa mga rallies at destabilization, mas gusto pa nilang mangwasak ng stability ng bansa. Kakasuka kayo mga masamang nilalang. Salamat po, Karox, and prayers for Philippine na lang. Oo, diba? Marila Pabianak, shout out ha. Good afternoon po tayo sa mga ka-warrior. Sa totoo lang po, nakakapanlumo itong nangyayari sa ating bansa. Totoo, ang gulo-gulo, hindi natin makita yung kaayusan ng takbo ng mga sitwasyon. Hindi tayo makaramdam ng kapanatagan na hindi man sumagi sa isip na magkaisa at pangunahan ng mga leader, pero sila kanya-kanyang lusot sa gusot na sila rin gumawa. Lord, save the Philippines. Talagang yun ang dasal ngayon, mga ka-warrior. Lord, save the Philippines. 3JCO po. Sir Rox, kahit magsanib puwersa ang mga ICJ, pag si Lord ang kumilos, di ubra yan. Sana nga. 3JCO po lang. Sir Rox, hindi mo ata nabasa yung sagot ko sa comment ni Tia Deli kahapon. Hindi ba? 3JCO po lang. Sir Rox, dapat naman talagang sampahan din ang kaso ito si Marcolecta dahil naglagay siya sa Senado ng fake witness. Natakot rin si Gutesa dahil ginamit siya ni Marcoleta at Dipensor. Ngayon, nagkabukuhan, distansya na si Marcolecta at Dipensor. Yun nga. Ewan ko. Klase Senado. 3JCO po nito. Kaya naman pala, nag-ingay itong si Iliana na ito. May balak palang magsenador ko sa 2028. Kaya nga natatakot ako Sabi nga diba, pag ito si Sara nakatakbo sa 2028, tapos. Oo. Baka nakakamada na Putang inang yan Doon may survey. Ay nako, Garcia. Si Philip Salvador nga at si Kibbs, di umubra siya pa kaya. Ngayon natatakot itong si Iliana at tinatakot lang daw niya si Tito Sen. Ang kaso, Sir Rox, hindi si Tito Sen ang natakot, kundi siya ang natakot sa cyber libel na pwedeng isampal ni Tito Sen at Vic Soto. Nagpapagamit kasi kay Sara nang hindi nag-iisip muna. Parang wala na rin sarili si Anjo, no? Sa bagay, pag natampian lang ni Sara ang isang tutulad ni Liliana, di na talaga nag-iisip yan. Ayan, tuloy. Yun nga. 3J Show ulit Sir Rox, naalala ko itong si Guanson. Noon pa lang talaga, di na maganda ang tingin ko sa kanya. Kaya pala, DDS. Ang ingay niya ngayon. DDS ang bro. Wala ako talagang kaamor-amor sa kanya. Buti na lang, di siya nakaupo sa kongreso. O, diba? Hanggang bukas po muli mga friend. God bless. God save the Philippines. Sabi nga ni Marilo Castro. Walang kung gagawin nila yung lahat yan, mga nangyari sa Cebu, lahat yung mga kontratista doon, dampot na lang ng dampot. Kung sino yung kontratista, yung gumawa, dampot. At yung iba, inspeksyonin lahat, yung mga panahon ni Digong na build na pinagmamalaki, putangin na, puro substandard, puro ghost project, anak ng puta. Ay, nako. Good night, mga boss. Dasal.